Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong Biyernes. Ika-27 ng buwan ng Agosto taong 2021. At gaya po ng palagian nating paalala sa inyo sa panahon ng pandemya, lalong-lalo na dito sa pagkalat ng ibang mutation ng merong Delta, merong pang Lambda, lahat ng klaseng variants Magsuot po kayo ng inyong mga face mask and ng inyong face shield. And when you're done with that, observe social distancing of 2 meters or 6 feet. At palagi po kayong hugas ng kamay with soap and water. At syempre, palakasin nyo ang inyong mga katawan. Iba na yung malusog ang katawan. Ngayon, alam nyo ba na yung kaninang binabanggit nating Delta variant, habang sinasabi ng DOH na hindi pa naman kalat na kalat. Pero mas maganda na sa ngayon sa DOH na ipagpalagay natin na kalat na marami na talagang community transmission. Bakit? Para tayo maging focus, mapalakas natin yung estratehiya natin. Parang gera ho yan Palaging pagpapalagay na natin, nasasalakayin tayo ng kalaban at any time of the day and night para palagi tayong nakahanda. Kasi kung maghahanda lang tayo, anyway, next month pa naman sasalakay yung mga yan. Relax muna tayo. Hindi pa pwede yun. So, yun ho ang kahalagaan na ipag-assume o ipagpapalagay natin na meron ng variant transmission. Now, itong China, lalong-lalo na ho yung kanyang kilalang epidemiologist na Zhong Nashan. Ito yung researcher ito at kilala ito sa China. Galing ito sa Guangzhou Center for Disease Control and Prevention. Napag-alaman niya na 2 turok ng bakuna ay nagbibigay ng efficacy o effectiveness o ng resulta ng 59% laban sa COVID-19 na nilikha ng Delta variant. Delta variant, 59%. At 70.2% naman pagdating naman sa ordinaryong disease o sakit. At 100% laban sa severe cases. O biro nyo yan. Okay pala At yung pag-aaral na nakolekta sa, alam niyo kung ilan ang participants? 628. Marami ho yan. Kasama na dun sa 628, yung 153 na kumpirmadong may COVID na resulta naman ng Delta variant. At 47.5 doon sa 628 ang may close contacts doon sa may mga kumpirmadong may sakit ng COVID. At yung pong 153 confirmed cases, na-diagnose ito sa pagitan ng Mayo 18 at Hunyo 20. At doon sa binanggit nating bilang, 6 ang may maselan o severe na COVID-19, 10 ang critical, at wala ho sa kanilang pag-aaral na namatay sa panahon ng kanilang pagsisiyasat o pagsasaliksik o pag-aaral. At doon po sa mga bakunadong kaso, 61.3% ang tumanggap ng 2 turok ng bakuna na ginawa ng Sinovac Life Sciences Company Limited na beso sa Beijing ito.
And 27% naman ang tumanggap ng 2 turok ng Sinopharm bakuna. At yung 10% naman ang nakatanggap ng magkahalong bakuna from both companies. And 0.08% had missing information naman dun sa type ng bakuna. At yung pang papel nila, yung research paper nila, nag-speculate, o parang naghaka-haka lang, na yung mga hindi aktibong bakuna, baka maka-prevent, makahadlang din sa mga severe COVID-19. Kaugnay po dito, alam niyo ba na yung US Food and Drug Administration nagbigay na ng kanyang buong pagpayag dito sa Pfizer Biotech na bakuna. 9 na buwan matapos itong nilabas sa assembly lines sa ilalim ng isang Special Emergency Use Authorization. At alam po ninyo yung pag-approve ng bakunang Pfizer. Milestone ito, kumbaga, malaking bagay ito sa ating pakikipaglaban dito sa COVID-19 pandemic. At sa ngayon po sa Acting Commissioner ng FDA ng Amerika na si Janet Woodcock, ang publiko ay maaaring magtiwala na itong Pfizer ay makukuha at matatanggap at makakalusot, makakapasa sa mataas na standard para sa kanyang kaligtasan, sa kanyang effectiveness, at yung pagsasagawa nito, quality-wise, maganda. Kaya sabi po ng FDA ng Amerika, gumawa sila ng clinical trials sa 40,000 tao upang suriin lamang ang kagalingan nitong bakuna sa paggagamot. At ang kanilang konklusyon, 91% effective in preventing COVID-19 infection. Ito pong pag-approve ng FDA ng US, actually, matagal na itong inaasahan. At maganda ito sapagkat maraming mga lugar, mga workplaces, mga universidad, mga restaurants, gyms, entertainment venues na nire-require bago ka makapasok yung full vaccination. At ito raw, hakbang nito, sinasabi ng mga health experts sa Amerika, ito ang susi sa pakikipagbaka ng matagumpay laban dito sa virus. Yung pong US Surgeon General nila na si Vivek Murthy, sinabi ng Fox News noong linggo na umaasa siya ng buong pagsang-ayon ng FDA makapakumbinsi doon po sa mga ayaw magpabakuna. Siguro naman. Dito sa atin, sa Pilipinas, hindi pa na-aprobahan ito. Wala pang full approval. Pero, nagbigay na ng mga pahayag si Director General Rolando Enrique Domingo na yung approval ng FDA sa Amerika, magandang senyales yun. Ibig sabihin talagang ito'y dumaan sa masusing pag-aaral. Kaya inapruban na nila. Kaya hihintayin natin, sabi niya, yung pag-a-apply nila dito para sa ating buong approval naman. Dahil sa ngayon, emergency authorization use lang ang binigay natin. Kaya wini-welcome po ni Dr. Domingo ang ganitong development. Ito ay very encouraging, sabi niya. Ibig sabihin, talagang pumasa ilalim sa isang maingat, masusi,
na pag-aaral itong Pfizer vaccine upang makita natin kung ito ba'y ligtas, ito ba'y siguradong nakakapagaling o nakakahadlang sa coronavirus na pumasok sa ating katawan. Dito po sa ating bansa, maghihintay tayo para dyan sa kanilang aplikasyon na yan. At sa sandaling sila po ay magbigay na ng kanilang application for full approval, ganun din ang gagawin natin. Titingnan natin, pag-aaralan natin kung compliant naman ng manufacturer para makapagbigay naman tayo ng marketing authorization dito sa ating bansa. Kapag meron na pong CPR o yung pag-a-approve ng paggamit, ibig sabihin, itong bakunang ito pwede nang ibenta commercially sa mga pribadong sektor. So, di, magandang balita doon. At siyempre, ang palasyo naniniwala na dahil dito sa approval ng FDA, pagdating sa atin, pwede nating bilhin ito commercially. Sa ngayon kasi hindi ko pa pwedeng bumili. Kailangan padaanin pa sa tripartite. Kaya magandang balita po yan. At inaasahan po natin na hindi tatagal ang pag-a-approve nito. Pareho din ang ginagawa sa mga nag-a-apply. Pero malaking bagay ho yun. Yung approval ng US FDA, malaking bagay yun. Magiging basis mo yun kung baga, meron naman tayong proseso dyan. Meron tayong stages of evaluating hanggang makarating yung approval. So, hintayin po natin. Basta yan magandang balita. Anyway, babalikan po natin kayo makatapos lamang ang ilang paalala sa ating istasyon. Puntahan naman po natin yung naging televised Tell the People address ng Presidente nung Martes. Dapat napag-usapan po doon yung, di ba, merong mga calls na naman, yung mga opposition, mga detractors ni Secretary Duque na bumitiw. At ilang ulit na rin itong tinalakay ni Presidente. Walang tigil din naman kasi itong mga oposisyon. Kaya wala rin siyang tigil na sasabi ng kanyang patakaran dito. At inulit niya na naman. Sabi niya, wala siyang nakikitang dahilan na tanggalin sa pwesto si Secretary Francisco Pingkoy Duque. Sapagkat nakita naman daw niya ang trabaho nito. Nakita niya matapat ito. Honest, may integridad ito. Kung pera lang pag-uusapan, hindi niya kailangan yon. At saka, gaya ng binanggit ko sa inyo, pinupuri naman ang response ng gobyerno sa pandemic ng World Health Organization. Kaya hindi rin natin makita kung ano nagiging basis naman ng mga kalaban ni Secretary Duque. Pero pinagpipilitan pa rin nila. Kaya sabi ni Presidente, kahit na buong Pilipinas pa
ang gustong sipain, tanggalin sa pwesto, si Secretary Francisco Duque. Sabi ni Presidente, I'll stand by him. Sapagkat iba ang karakter ko. Ako, pag ako naniniwala sa isang tao, ay hindi ko siya iiwanan dahil lamang yun ang popular na gagawin. Hindi po pwede yun. Kailangan, pag meron kang pinapaniwalaang mga values, you stick to that through thick and thin. Kung pipilitin niyo ako, hindi ko gagawin yan. Pero kung si Secretary Duque, o-offer na kanyang resignation at sa tingin niya, masyado na siyang nahihirapan. Edi tatanggapin natin. Pero kung ako, wala ho akong dahilan. Buting-buti na sana kung meron ako nakikita, kahit na kung halimbawa may katiwalian siya na kahit na ang halaga 10,000, yayarihin ko siya. Kasi pag ginawa niya yun, ibig sabihin, ipinapahamak niya ako sa taong bayan. Ganyan naman ang ugali ni Presidente. Kahit na clamor, actually wala naman ng clamor clamor ng mga oposisyon. Yung mga naniniwala sa kanila. I will never abandon a person. Nakita ko na ho yung ugali niya. Talagang hindi siya. Natatandaan nyo? I remember, nung ako ay pinagkakaisahan, dahil tandaan nyo yung nasirang Mayor Antonio Sanchez, na naging abogado ako, humingi nagpadala ng letter, nagpunta rito, at tulungan ko naman daw sila doon sa kanilang parole, dahil matagal ng taon, mga 20 plus years nang nakakulong. Ako naman, ang ginagawa ko ng opisina to, kahit sino lumapit dito, magkalabang ka, magkakampi tayo, magkamag-anak tayo, basta humingi ka ng tulong sa gobyernong ito, sa Administrasyong Duterte, gagawin namin yung ginagawa naming standard. Ano ba yung standard? Kailangan mo ng abogado, i-refer kita sa PAO. Kailangan mo ng parol, i-refer kita sa Board of Pardons and Parole. Nagre-reklamo ka, wala kang ayuda, i-refer kita kay Secretary Bautista. Sabihin ko, may reklamo dito, ano bang gagawin mo dito? Gusto mo ng mga farm-to-market roads, mga tulay, kilometraheng mga sisimento, edi dadaling kita kay Secretary Mark Villar. May problema ka sa edukasyon, merong corrupt dyan, merong ganitong ginagawa. Secretary Briones. Tutugunan ko. Hindi naman ako magde-decide. hindi naman ako member ng Board of Paros. So binanatan ako, bakit daw? Ba't ko daw tinulungan? Hindi pinabayaan ko. Ako naman, hindi pinaliwanag ko. Alam niyo, si Presidente Duterte, siguro, nayamot na siya doon sa mga nababasa niya without even telling me. After a cabinet meeting, sabi niya, lumapit ko sa akin, sabi niya sa akin, Sal, punta ako sa baba, huwag ka na sumama. Hindi, okay. Sa lulong ko lang, bakit siya ka pupunta sa baba? Anong meron doon at ba't di niya ako pinapasama? So, naintriga ako. Tapos, yung mga ibang 2-3 yatang sumama sa kanya, sila, Senador Christopher Bongo, cabinet member pa siya noon. Tapos yung mga aides niya, bumaba. Dumaan sila doon sa isang daanan. But I was so intrigued by that statement. So, ang ginawa ko, bumaba din ako sa ibang daanan. Kasi nasa second floor kami. Tatlo exit, 3 entry. So, pagbaba ko sa ground floor, doon pala media. May press con. Sabi ko,
ano kaya, bakit kaya may press con? Ba't di ako pinapasama? So, nandun lang ako sa likuran. Hindi ako pumasok. Kasi sabi niya, huwag akong sumama eh. Abay, nagulat to ako. Yung press con pala, tinawag niya purposely to defend me. Sinabi niya na may tiwala sa akin, tama yung ginawa ko, wala akong maling ginawa. Pinagtanggol niya po ako ng gusto. O, ganun no ang presidente. Kung nakikita niya, ever since naman, mayor pa, ganyan ang estilo niyan eh. Ganyan talaga ugali. Ganyan ang karakter. Kaya, hindi ko nadadala yan sa mga sinasabing, oh, yan ang clamor. Yeah, actually, there's no such animal as clamor of the people eh, pagdating dyan sa mga kontrobersya. Ang maingay, yung mga kalaban. Yun ang clamor. Pero sabihin mo yung majority ng tao, alam nyo, ang natuklasan ko sa mga pag-iikot ko, the majority of the people are not even interested in many national issues. What they're interested in are the gut issues. Ano ang gut issues? Meron bang pera para sa hapagkainan, nakakainin ng aming pamilya? May pambayad ba ako sa matrikula? Pambayad sa renta? Pambayad sa elektrisidad? Pambili ng damit? Makabili kaya kami ng lupa para puro ganyan. Kaya yung foreign policy, paniwala ka. Hindi mo interesado ang tao dyan. Pinapabayaan nila ang presidente, kaya nga nila inihalal yan eh. Kaya ka namin binigyan ng mandato, gawin mo ang lahat na magagawa mo. Kung anong utos sa'yo ng saligang batas, gawin mo. Ano bang utos? Hindi po ba ang utos? Pagsilbihan mo kami. Bigyan mo kami ng proteksyon. Yun ang sinasabi. Section 4 of Article 2 of the Constitution says, and it's very clear, crystal clear as the sunlight that rises in the east. Ano sabi? The primary duty of the government is to serve and to protect the people. Ang pangunahin ha, hindi lang isa sa mga tungkulin. Ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay magsilbi at magbigay ng proteksyon sa bayan. Yun. Yun ang presidente. Kaya yung kanyang posisyon dyan, klaro. Pag wala siya nakikitang dahilan, kahit barilin nyo pa yan, bitayin niya yan, impeach niya, hindi niyo makukuha sa kanya na magsang-ayon sa mali. Madalas nga niya akong ikot, di ba? Yang mali. Kahit na 1,000 anghel sabihin na tama yan, mali pa rin yan. Mali eh. Okay? Ano pa? Ito namang tungkol sa Commission on Audit. Ito, klaro na rin ang posisyon natin dito, di ba? Itong mga oposisyon, mga senador, mga tatakbo. Kung ano tatakbo nila. Mga kolumnista, mga detractors, the usual suspects. They've been hitting the president for hitting the COA. Dahil daw, yung ginagawa yung tungkulin ng COA, bakit daw pinapakialaman niya at pinipigilan? Binabago nila eh. Hindi naman niya sinabing, mali kayo. Ang sinasabi niya, baka mali yung estilo mo na pag may preliminary findings ka, nakakarating sa media. Kasi, ang dating, tama man o mali, pero yun ang perception. Pag meron kang sinabi, kulang ang ano mo dito, may omission ka dito, wala ka mga papeles dito, parang pinalalabas mo may irregularidad. Kaya mo kaya ni Presidente, kung maaari lang, wag mo ka muna mag-imbestiga after na. Kasi nangyari na ho sa kanya yun eh. Dinimanda siya, hindi ba siya tapos? Nag-dismiss lahat ng kaso. Meron pa nga siya na dagdag na ungkahe. Ano ba naman yun, sabi niya?
lagyan mo na lang, may statement ka doon. Na sinabi mo, ito nga, may mga omission, mga kulang. Lalagyan mo naman doon sa baba na, ito, tinatawagan namin ng pansin to, at hindi ito nangangahulugan na may korupsyon dito. Sinasabi lang namin para pagdating ng final audit namin, masagawa mo na yung dapat mo gawin. Yun ang sinasabi niya. Ngayon, alam nyo, siyempre, may mga tao na nanonood, tinitingnan yung takbo ng issue. So yung mga concern. Hinukay ngayon yung kaso ng mga dating opisyales na flinag din, na pinagsabihan din ng COA na may mga problema. May nagbigay kay Presidente ngayon. Eto ngayon. Kaya inilabas niya. Sabi niya, kayo, kung ma-flag niyo yung mga, like si Secretary Duque, sinasabi niyo, 62 billion na hindi pa na ilalabas. Hindi pa na papaliwanag kung paano nagastos. Paano mo ngayon ito ipapaliwanag naman? Naglabas ho siya ng mga figures niya. Kagaya yung nakakulong na senadora nga. Ito'y tinawagan din ng pansin ito. Na nung siya ay sekretaryo ng Department of Justice, yung kanyang mga proyekto kung saan nagkakahalaga ng 7.6 billion pesos, hindi pa napaliwanag kung paano niya ginastos. Sapagkat marami siyang unliquidated cash advances, ibig sabihin, umutang, nagbali muna, ginamit. Kailangan, pakita mo kung saan mo ginastos. Sabi ni Presidente, ito ba, na-liquidate mo ba ito? Paano mo na-liquidate ito? Kaya magsalita ka, kung na-liquidate mo, pakitaan mo kami kung na-liquidate mo na yan. Meron pa siyang iba. Sabi niya, halimbawa, yung DILG sa ilalim ni Marojas. He was also flagged for 7.040 billion unliquidated fund transfers. Yan ba? Ano ba nangyari dyan? Yan ba na-liquidate yan? Madalit sabi, itong mga deficiencies na mga nakita nyo nung nangarang administrasyon, kung ikukumpara mo dito kay Secretary Duque, medyo iba. Kasi yung mga yon, kinuha yung pera, bale. Hindi mo alam kung ano, para saan yun, saan mo ginamit yun. Itong kay Duque, yung pera pinambili ng kung ano-ano. Personal equipments sa COVID, PPE, face mask, mga kagamitan sa ospital, pangsweldo sa mga doktor, mga nurses. Dalit sabi. Bago kayo magsalita, kayong mga kritiko, tingnan niyo muna yung mga sarili niyo sa salamin, ha? Mag-aantay tayo ng mga sagot sa kanila. Mag-aantay din si Presidente kung na-liquidate nyo lahat yan. Lagot kayo pag hindi. Meron pa siyang binabanggit Sabi niya, hindi ako gumagawa ng batas. Pag ako nagtatanggol sa mga pulis at sa mga military na nakakapatay, in the course of their duty, sabi niya, pag meron akong sinabi, batas yun, hindi dahil sa sinabi ko o ako luminga ng batas, kundi inuulit ko lamang ang batas. Wala akong sinasabi sa mga pulis at military na isalvage nyo yung mga nandiyan sa drugs
o patayin nyo yung mga nakaluhod na at nakatali ang mga kamay nila o nakaposas. Ang hindi ba palagi ko sinasabi, gawin mo yung tama. At kung ang buhay mo ay nasa bingit ng kamatayan, abay unahan mo. Sapagkat ang batas natin, sinasabi na ang isang tao, kaya hindi ka pulis ha, ang isang tao, pag nakalagay ka sa isang kalakaran o sitwasyon na ang buhay mo ay malalagot ng isang taong nasa harap mo o ilang tao man, pwede kang magtanggol sa sarili mo at in the course of that defense, pwede kang pumatay at hindi ka mananagot sa batas sapagkat yan ay allowed, justified. Merong dahilan kung bakit mo ginawa yan. Kaya, sinasabi niya, pag sinabi kong destroy the apparatus, yung mga ginagawang mga paktorya para gumawa ng shabu, kung in the course of the destruction of this apparatus, lumaban at may napatay, ay pagtatanggol ko siyempre yung mga pulis at militar. Kasi, kaya ako gagawin yun sapagkat sinisira ninyo ang Pilipinas, sinisira nyo ang henerasyon, sinisira nyo ang mga pamilya dahil dyan sa droga, na pag yan naging adik ka, masisira yung utak mo dyan, magiging kriminal ka. Yan. Teka muna. Balikan po natin kayo after a while. Few reminders from our studio. Alright, puntahan naman po natin. Ito medyo pinadaanan ko ito nung 2 araw na nakaraan. Sapagkat lumabas po sa dyaryo at sa mga news outlets yung press statement ng PNP Laban na si si President Rodrigo Roa Duterte ay tinanggap na ang endorsement ng PNP Laban na tumakbong Vice President. Nakatandem naman si Senator Christopher Bongo. At maraming ako nagtatanong sa atin. Hindi ko nga sinasagot yung mga tanong ng media kasi gusto ko manggaling mismo dun sa subject at hindi sa akin. And then, no Tuesday, tinanong ko si Presidente during the cabinet meeting. At sinabi ko nga sa kanya, nasa kanya kung gusto niya sagutin o hindi. At sinagot niya naman. At sabi niya, gusto talaga ninyo na ako'y tatakbo. O sige, tatakbo ako ng Vice Presidente. Then I will continue the crusade. Sabi niya, I'm worried about the drugs, insurgency, criminality. Sabi niya, I may not have the power to give direction or guidance, but I can always express my views in public for whatever it may be worth in the coming days. But then sabi niya sa wikang Pilipino. Sabi niya, gusto niyo talagang ako'y tumakbo. Kasi ang predicate nung tanong na yun, yung inilabas na press release and
even prior to that, in my show, dito po sa programa natin Counterpoint, at sa mga pag-uusap namin ng Presidente, sinasabi ko na sa akin nung paglalakad sa iba't ibang lugar, ng marami ng buwan, may na isang taon kaugnay sa ating tungkulin na malaman ang mga concerns ng mga LGUs na gusto niyang malaman, talagang ang pulso at tinig ng mamamayang Pilipino, ang majority ng masa na pinuntahan po natin, talagang siya po gustong patakbo yung Vice Presidente. At si Mayor Sara naman, ang gusto nilang maging Presidente, at kung ayaw tumakbo, si Christopher Bongo, Senador. So, yun ang predicate nun. So, yun ang kasagutan niya. Ulitin natin. Anong sagot niya? Gusto talaga ninyo? O sige, tatakbo ako ng Vice Presidente upang may pagpatuloy ko yung aking krusada sapagkat ako'y nagwo-worry. Iniisip ko yung aking pakikipagdigmaan sa droga, sa rebelyon ng mga komunistang rebelde, yung kriminalidad. Maaring hindi ako magkaroon ng kapangyarihan bilang Vice Presidente na magbigay ng direksyon o guidance sa Presidente kung sino man siya na ihalal. Pero, sabi niya, palaging maaari kong maipahayag yung mga aking kuro-kuro, aking panukala, aking mungkahi, kaugnay doon sa mga binanggit kong mga sinimulang kong programa. At hayaan na natin ang publiko na at ang Presidente, kung sino man siya, ang magsagawa o magpatupad o sangayunan o hindi sangayunan ang aking mga pahayag. Yun po ang kanyang sinabi. Kung matatandaan nyo, nagkaroon ng konbensyon ng PDP Laban kung saan nagkaroon ng mga bagong mga halal na opisyal sapagkat yung si Presidente ng PDP Laban na si Manny Pacquiao, acting president, mukhang naging acting president na hindi susog, hindi sangayon sa Ligang Batas at Bylaws ng PDP Laban kasi in-appoint lang siya. Hindi pwedeng appointment, kailangan election. So, si Alfonso Cusi, ang Secretary ng Energy, ang nahalal ng Presidente. At sa ngayon po kay Secretary Cusi, sumangayon si Presidente Rodrigo Roa Duterte matapos na ipakita sa kanya, ipresenta sa kanya yung mga panawagan ng mga PDP Laban Regional Provincial, pati sa mga barangay councils, na ang kanilang kagustuhan na ituloy ang mga sinimulang programa ni Presidente Duterte. At yun ay mapapanatili lamang at mababantayan niya. Kung siya ay tatakbong Vice Presidente at manalo. Hindi ba, nagbiro pa si Presidente noon. Sabi niya, sabi kasi ng mga kritiko niya, ayan, tatakbo yung Vice Presidente kasi ayaw yan ayaw makulong sa ICC. Ganun. O sige, tatakbo ko. Kung yun pala ang niyo, paniniwala niyo. Hindi ba, actually, he was only joking. Iyon ang naging posisyon ng Presidente. Inulit niya nung Tuesday yun. Ang tanong ngayon, kasi, di ba sabi ng marami nagsasabi, kuminsan naman si Presidente, nagbabago naman ang sinasabi. Kuminsan, pabiro niya sinasabi. Kuminsan naman, seryoso yung sinasabi niya. Ano kaya? At this time, ano ba yan? Seryoso ba yan?
Alam nyo, si Presidente, for that matter, kahit na sinong tao, pag may sinabi ngayon, hindi ibig sabihin, yun nakapako na. Sapagkat, kung sinabi niya yun, at ang kalakaran ay nararapat nga sabihin niya, sasabihin niya yun. Pero if there are changes in the circumstances that were made the basis of a particular stand, then, siyempre, mababago yung posisyon mo. So sa ngayon, yun ang kanyang posisyon. Hindi pa natin alam. Kasi there are many factors i-consider. Like for instance, sabi niya, ayaw niya tumakbong presidente si Sara Duterte, kanyang anak, mayor ng Davao. But, ang tao naman, gusto naman ng kanyang anak na patakbuhin. Sa parte naman ni Mayor Sara, iba naman ang sinasabi niya. Sabi niya, pag tatakbo si Papa, hindi ako tatakbo. Ayun naman ang kanya. Pero yun, meron din siyang pasubali. But I will decide pag October na. Sa madalit sabi, lahat ng mga yan, mga pahayag, batay lamang sa mga kalakaran, na sa tingin nila, yun ang kailang sasabihin. Magkakaalaman po tayo yan pagdarating na ang Oktubre. Sapagkat yung pong unang linggo ng Oktubre, yun ang deadline for filing sa national. Mga kandidato, kailangan mag-file na sila. Sa ngayon doon sa press statement, ang Pangulo ay pumayag na magsakripisyo upang pakinggan ang tinig ng taong bayan. Sa totoo lang, hindi naman sa nagmamagaling ang inyong lingkod. Sa ating po una nang galing yan, di ba? Natumakbo siyang vice presidente. At si Mayor Sara, tumakbo rin presidente hanggang nag-shape up into Duterte tandem na binaliwala nung una natin binanggit sa programa natin. Pero, ayun, nagkaroon din ng forma. Pati sa survey lumabas. Duterte, talagang, alam mo, talagang mahirap kasing tanggihan ang panawagan ng taong bayan. Tandaan nyo na noong 2016 and prior to that, yung mga kumakandidato noon, nangunguna sila sa survey kung saan-saan. Wala pa yung Duterte noon. Ako rin ang pasimuno noon eh. Sinimulan ko 10 taon bago mag 2016. Baga 90s pa. Ay, hindi naman 90s. 2016 minus 6. Di 2000. Tama, 2000 ano. Inumpisa naman natin yan. Kasi 10 years kung nag-umpisa yan eh. Yung unang 2 taon, sinasabi ko, umiikot ako. Kailangan baguhin natin sa ligang batas. Kailangan ng kapangyarihan ng presidente, bigyan natin to. Legislative sa executive power. I-abolish muna natin ang Congress. Para wala na siyang dahilan na mabigo. Kaya nung umpisa naman natin yan, 2006. 10 years before 2016 eh. After 2 years, nginalanan ko na siya. Dahil makulit din naman yung mga territory. Ngayon alam mo, sino ba yung gusto mong yan? Sinabi natin, presidente, yung mayor ng Davao. At doon ako nagsimula. Nagsimula ako magsusuot ng mga Rando Duterte para akong si Raulo 2000, siguro nga 2006, 2008, 2010.
6 years before 2016, yan sa Green Hills, nagpagawa ako sa kapatid kong artist, Run, Duterte Run. Naka-black, tapos white. Meron pa akong pula. Basta Run, Duterte, ako na ho yun. Pinagtatawanan nga tayo eh. Dahil, sabi niya, sino ba yung Duterte yan? Mayor lang yan, hindi pa pwedeng presidente. O, alam ko, yung 6 na taon na yon. Biglang, siguro mga 2 years before, mga 2013 ako nagsimula na, kumagat yung Duterte for president. Marami na ngayong sumama dahil nagkakaroon na ng clamor hanggang buong Pilipinas na. Pero during the surveys, abay, kulelat pa si Presidente noon. Survey sila. Ang nangunguna nun, yung dating mayor ng Makati na naging vice presidente. Ang hindi nila alam, yung panahon na yon, yung tao frustrated na sa mga politikong mga kilala. Ang pangalang Duterte, mabango pa. Hindi lang yon. Ang reputasyon niya, kaaway siya ng krimen, ng mga kriminal, ng mga rebelde. Pagkatapos, may reputasyon pa siyang matapang, may malasakit, hindi natatakot, nagpapatupad ng batas kahit nalaban sa sarili niya. Yun ang reputasyon niya noon. Pagkatapos, kung magsalita pa, nagmumura. Diretso. Walang patumangga. Ano mga etiko ng sinasabi ng statesman yan? Aba, edi kumagat sa masa. Alam niyo naman ang masa. Alam niyo, masa. Nakikita nila ang sarili nila noon kay Mayor Duterte na parang kumakatawan sa kanila. At si Mayor Duterte naman, nakikita niya ang sarili niya, yung masa na galing siya doon. At alam niya kung anong pangangailangan. Alam niya ang pagdaranas. Sa madalit sabi, nagkaroon ng melting. Naging iisa na identity ng masa at Duterte. Kaya, the last 4 months ako nag-umpisa na. Bumubulusok na, paakit ng Ako naman ako ang pinakamakulit nun eh. Kasi palagi sinasabi ni Presidente, hindi ako tatakbo. Hindi, ako tatakbo Presidente yan. Hindi pa ako yun napapansin. Hindi raw siya tatakbo Presidente, pero sinasabi niya kung anong gagawin niya kung siya maging Presidente. Tatakbo yan. Madalit sabi, finally, tumakbo nga. At bago nangyari, siguro, if I recall, siguro mga 4 na buwan bago mag-Marso, sumusulat ako sa Opinion, isang dyaryo, ni Rehun niya, publisher. Gumawa ako ng articles na sunod-sunod doon. Katunayan, pinaframe ko nga, ireregalo ko nga kay Presidente. Hindi ko sana ipakita ko sa inyo. Inumpisahan ko yung article ko. Run, Duterte Run. Kasi nga, ayaw niya tumakbo eh. Sunod-sunod hanggang yung, I think 2 months before the election, sinabi ko na, panalo na yan, overwhelming yan. Kaya nga, tawag ko sa akin ni Presidente Duterte. Damos, hindi mo nga naman, several years, sinabi ko na ikaw magiging Presidente. Eto na ngayon. Eto ngayon ang bagong kalakaran. So we have a clamor for Mayor Sara Duterte to run, but the mayor herself has already stated she won't run, but she changed her mind and said, I'm now open, but I will have to consult. So yun ang sinasabi ko. Merong mga salita na sinasabi mo on the basis of what the circumstances are or were present at the time of you saying that.
O kaya, di ba nabago, hindi ako tatakbo. Tapos ngayon, bukas ako. Magde-decide ako sa September or October. Pagkatapos, mayroon naman siyang pahayag. Ang pinaka-reason niya, hindi ako tatakbo kung tatakbo si Papa. So, medyo iba na naman. Si Presidente naman, hindi ako tatakbo. Retire ako. Ayokong tumakbo yung anak ko. Kawawa naman. It's a thankless job. Pagkatapos, sabi niya, hindi ako tatakbo. Mamaya, sige, tatakbo ko para sabi ng mga oposisyon, mga kritiko Kaya daw ako, gustong tumakbo. Wala naman ako sinasabing tatakbo para daw ako makaligtas sa ICC. O sige na nga, takbo akong vice presidente. Dinataranta na naman yung oposisyon. Pero mamaya sabi niya naman, gusto ko na mag-retiro. Ayoko. Pero ang latest, gusto niya akong tumakbo, sige, tatakbo ko. Yan ngayon. Malayo pa October Ano ba ngayon? August na ngayon, September, October. 2 buwan pa Pero, yung mga kontra, kontra sa mag-ama na tumakbo. Ang argumento nila, number one, ang unang nila sinabi, that is unconstitutional pag tumakbo yang si Presidente Duterte na Vice President. Kasi masyadong maliwanag daw. Masyadong maliwanag Masyadong maliwanag yung inyong pagkakamali. Yan ba kayo ang ibig nyo sabihin? Kasi daw sa Liga Batas sinasabi, hindi po pwedeng tumakbo ang presidente sapagkat sa ilalim ng Artikulo 7, Section 4, Article 4, o Section 4, Article 7 of the Constitution. Ito ang sinasabi, the President shall not be eligible for any re-election. Ang presidente ay hindi po kwalipikado para siya ay tumakbong muli para presidente. Re-election Hindi naman sinabing for any election. Re-election Hindi ibig sabihin, presidente lang. Yun ang ginagamit. Hindi ba sinasagot naman natin yan? Re-election, hindi election to any position. Tapos may bago naman sila argumento. Teka muna, circumvention yan Circumvention. Kasi, pag siya tumakbong vice presidente, siya ang magiging presidente pag may nangyari sa presidente. Kaya, sinisircumvent mo. Yan na naman. Mga circumvention pinagsasabi mo. Walang circumvention. Kasi maliwanag ang saligang batas din. Na pag ikaw vice president, pag nag-resign ang presidente, pag namatay o incapacitated, for whatever reason na hindi na siya pwede mag-function bilang presidente, the vice president takes over. So, yung taking over ng vice presidente at kung yan man ay si Presidente Duterte na kung manalo, kung unang-una, kung tatakbo, at pangalawa, kung manalo, abay magiging presidente siya by reason of succession as provided by the Constitution and not by reason of re-election as proscribed or prohibited by the Constitution. Yun. Kaya wala. Ang sunod naman na argumento nila, hindi po pwede, immoral yan. Mag-ama yan Isang pinanggalingan nilang lugar. Hindi papayag ang taong bayan dyan. Ang hindi po mapayag kayo. Kayong mga nasa oposisyon, mga detractors at yung mga supporters nyo. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niyo, pag tumakbo yung dalawang yan, panalo. Game over, palagi ko nga sinasabi. Pero sagutin natin, bakit magiging immoral? Pati nga yata yung dalawa, napapaniwala nyo na immoral Kaya ayaw mag-tandem tuloy. Pero, ang tanong ko naman,
tumakbo silang mayor at vice mayor ng Davao. Walang kumontra. Katunayan, pati mga kalaban, umatras lahat. Paano naging immoral yon? Nanalo o uncontested pa nga. At pinakita naman na napakaganda ng kanilang pamamahala. Kaya nga nagkaroon nga lalo ng pangalan yung dalawa. O ano bang kaibahan nun, tumakbong mayor, vice mayor? Sabi mo, maliit na lugar yun, kaya maliit siyang kimalaki, pareho din yan. You speak of governance, whether that's small, minuscule, or malaki yan, ganun pa rin yan. You speak of governance. Alam nyo, ang tao, paulit-ulit kong sinasabi, mga botante, na majority, majority. Wala ko silang pakialam kung saan kayo galing ng planeta. Kung kayo mag-ama, mag-ina, magkapatid, magpinsan, tumakbo kayo ng posisyon, presidente, vice-presidente. Hindi nila tinitingnan kung ano pang pinanggalingan nyo. Ang tinitingnan nila, kayo ba ay magsisilbi sa aming matapat? Kayo ba magbibigay sa amin ng proteksyon? Kayo ba tutugunan nyo ang aming pangangailangan? Kayo ba iaahon nyo ang taong bayan sa kahirapan? Kayo ba magsasagawa ng mga programa na matatapos ang problema natin dyan sa kriminalidad, sa korupsyon, sa droga, rebellion, terrorism? Tutuloy nyo ba yung mga bill, yung mga magagandang proyekto? Yan ho. Ngayon, kung itong dalawa, question mark, ibig sabihin wala hong record na walang pagbabasehan ng tao kung bakit gusto. Kasi sila ho ang gusto Alam nyo kasi, meron ng karanasan ng taong bayan sa kanila. Nakita na Kung baga, yung slogan nun ng Bangko Pilipino nun, subok na matatag, subok na matibay, o subok sa performance. Kaya gusto ng tao yung dalawang yan. Pati si Senador Christopher Bongo, gusto rin nila kasi kasakasama Kasakasama ni Presidente. Mula pa nung mayor, cabinet member, senador, ganun pa rin ang ginagawa niya. Kaya hindi po pwedeng mahirap talaga tumanggi pag yan ang gusto ng taong bayan. Pero abangan po natin. Abangan. Kesera. What will be, will be. Que será. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo. Hanggang bukas na muli. Pero bukas ano ba tayo bukas? Biyernes? Sabado na yata bukas Sabado. Nawawala na tayo sa tiyempo Sabado bukas, ibig ko sabihin, 1:00 hanggang 2:00 tayo. So, pagpapaalala po ako sa inyo, dalawa ang aking face mask. Si Presidente, 2 face mask nung Martes Dalawa na rin yung kanya so ito kayo ng 2 face mask. At maglagay din po kayo ng face shield. Okay? Face shield. Pag nasa labas na kayo, may yung patakaran natin ng lumayo sa katabi, sa kasalubong, 2 metro, 6 na gawin po ninyo. Maghugas din kayo ng kamay with soap and water at magpalakaso palagi yung katawan nyo. Maging malusog kayo para pananggalan yan sa coronavirus at anumang sakit. And of course, when you wake up in the morning, huwag nyo kakalimutan. Pag kayo'y buhay pa, ibig sabihin, binigyan po kayo ng extension mabuhay. Dugtong lang ho yun. So pasalamat po tayo for giving us our lives, extending them, and for guiding us to the right path. At magdasal po tayo. Ito si Presidente Duterte. Bigyan po siya ng divine wisdom to decide whether he will rise to the challenge of the times, whether he will respond to the call of destiny for him to serve once more in public office, this time as Vice President. Pagdasal po natin siya na bigyan siya ng maliban pa sa divine wisdom,
na yun yung kapiranggot ng Diyos. Kasi pag divine wisdom, galing ko sa Diyos. Diyos mismo ang divine wisdom. Yung kapiranggot na bigay natin kay Presidente, para pag-isipan niya. At pagdasal na rin natin, nabigay siya ng magandang kalusugan, 10 ng kanyang pamilya, upang pagpatuloy niya, pansamantala, muna bilang Presidente, yung kanyang matapat na paglilingkod sa ating bayan. Sama na rin natin mga sarili natin, na ilayo tayo sa lahat ng sakuna, lahat ng sakit, magtagumpay tayo dito sa laban na natin sa virus. Let us tread the path of roses, and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you all. Attorney Panelo, Senator Panelo, o Attorney, Secretary Panelo pala, my favorite candidate for Senator. Tatakbo ka ba? Sabihin mo na at para malaman ng mga tao. Mukha at tatakbo ka. Ginong Pangulo, siguro lalakad na lang tayo papunta sa Senato para hindi tayo madapa. Lakad na lang, huwag takbo. Alam mo, Sal, maraming tao na hindi nakakaintindi sa iyo. Pero pag nalaman nila gaano ka stricto, very strict sa disiplinado ka sa trabaho mo. At kung alam lang nila ang paano umaandar yung utak mo, bibilib ang Pilipino. Ako, bilib ako sa iyo. Bilib ako sa utak mo at I said I appreciate your itong ano mo, pagka-stricto mo sa trabaho. Everybody is almost on a tip-top pag yung binabasa na namin yung mga recommendations mo. You are the presidential advisor, legal advisor of the president. At marami kang naibigay na mga opinion na nagamit ko. At sa awa ng Diyos, puro totoo. Sabi ko nga, hindi naman iniiwasan natin dito na magmukha tayong, or at least there is no, hindi magsuspetsa ang Pilipino na kasabwat tayo sa lilangan ng mga taong Pilipino. It's your turn to talk. Mabuti siguro magtagalog ka na lang. Mahusay ka, Bicolano ka. At saka Ilocano po ako, Presidente. Bicolano Ang ka. tatay ko'y La Union, ang nanay ko'y Bicolano. Whichever. Marami pong salamat for the kind words, Mr. President, and for your endorsement.